how do you take this po? Yung ito bang mga pahayag ni Bersamin at saka po ni Remulla kontra sa pahayag ni Pangulong Marcos na ang ICC ay banta sa soberanya ng ating bansa? Ako, tingin ko may dalawang bahagi kasi yung statement. Una, political position na ito nga, hindi na kami babalik sa ICC, ayaw namin yung ICC. And pangalawa, legal position. Tandaan natin, abogado pareho yung nagsalita niyan, si Chief Justice Bersamin at si DOJ Secretary na abogado rin naman. Kaya, two parts yan. Yung political statement, doon namin nakikita na posibleng magkatalo pero consistent pa rin naman. Ayan, parating na daw ako ng Federation. Itong statement nila ay consistent in some way kasi hindi naman nila sinabi na makikipag-cooperate sa ICC ng buong buo eh. Diba? Ang sabi lang nila, on limited matters of concern. Kaya limited lang, hindi naman lahat eh. Kaya nakikita ko, una, pag pumasok ang warrant of arrest mula sa ICC, posibleng ibigay ito through the Interpol at makakarating ito sa Pilipinas. Ngayon, another part would be any other document or any other issuance from the court, such as participation of victims, participation of witnesses, participation of defendants. At kung sakasakaling si Senator Bato de la Rosa ay maging defendant dito, tandaan natin, sitting official siya. Kaya may excuse slip ba yan sa Senado? Attorney, we're losing you po. Yes po, continue po. Oo. Hindi, yun. So yun, two parts yan talaga. So it's a political statement and legal statement. Tingin ko, nag-nitpick, kumbaga parang, mukhang hindi consistent. Pero alam nyo, kung overall, ang tingin ng mga Duterte ay tumaliwas si Marcos dun sa kasunduan nila na protektahan hanggang dulo ang mga Duterte. Diyan sila nagkakatalo. Okay. Kaya ang hirap kasi kung sa amin, walang ganon. Dapat legal. Oo. So, Attorney Chrissy, maski na ganun yung pahayag na limited cooperation, you still welcome that, no? It's better than nothing. And because, although nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, we're still part of Interpol, no? So, will the cooperation now be, even if you say limited, mas no? Mas, kumbaga, mas mabibigyan ng justification kasi miyembro pa tayo ng Interpol. Oo, at mahirap kumala sa Interpol. Considering na Interpol ay isang organisasyon na nakakatulong sa atin. Malaki ang tulong sa atin ng Interpol. Remember si Alice Guo? Yes. Nahuli natin yan dahil sa ganong... Attorney? Oh no. Attorney? Sorry. Attorney Chrissy? Hello? Yes, we can hear you. Sige na. Yes, so, sige. Malaking tulong sa atin yung Interpol. Alice Guo. Ngayon, hinahabol pa natin si Teves. Lahat ng itong pag-aresto ng mga tao sa ibang jurisdiction, covered nitong Interpol, makakatulong sa atin to. Kaya, palagay ko, hindi natin maiiwasan. Kung maiwasan man natin ng ICC, hindi natin maiwasan ng Interpol. So parang ergo, because we're still part of Interpol, we are compelled to cooperate with them 100% para may reciprocity. Correct? So parang... Yes, regarding the warrant of arrest, particular sa Interpol, yung so parang, enforcement ng warrant of arrest. Parang what I'm getting at, what I'm driving at, okay, sige, we're not going to cooperate with ICC, but because we're part of Interpol, we can and we should so that there's reciprocity. Yes, oo. May mga bahagi kasi kunyari sa korte, merong pwede ka-attend ka ba sa court? Pupunta ba yung witness? Paano kung may warrant of arrest? May mga patsi-patsi kumbaga na sabi nga nila, maganda nga yung punto nila, limited areas of concern or areas for cooperation. Totoo nga naman, pwede nating hati-hatiin. Kunyari, hindi ka naniniwala sa korte, pero magbabayad ka ng fine, parang ganon. Hindi ka sisipot sa korte, pero depende yan sa sitwasyon. Merong limited area na pwede mong pasukin kahit
tinatatwa mo yung jurisdiction ng court. So, syempre, usapin yan. Pwedeng maging propaganda na, nagbayad ka ng ano o in-enforce mo yung warrant of arrest, so kinikilala mo yung korte. Pero still, sabi nga namin, kaya mahirap yung position ni BBM. Kung ako sa kanya, sabihin ko na lang talaga na, una, i-recognize ko yung ICC as a court. As a valid court. Analogously, kung kinikilala natin na merong international arbitral tribunal, di ba, yung tungkol dun sa West Philippine Sea, kasi parte yan ng international legal order. Kaya kung ako sa kanya, kilalanin ko na may jurisdiction ng ICC, nung panahon ni Duterte, nung member tayo. Posible ngayon, ayaw na niya. Pero dati, okay yan, valid yan, kasi pumirma tayo noong 2011. Correct. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.